with Prime. Kasi sa'yo nakalagay story by Prime Cruz. So, kanino mo hinugot yung kwento ng My Love Will Make You Disappear? Nag-start kasi ito nung nakikipag-inuman ako sa isang friend ko sa way. Tapos sanabi niya, bakit ba lahat pag nagsaseryoso na ako, bigla na lang sila nawawala? Oh! Bakit kapag sineseryoso na ako, biglang nawawala? Kasi seryoso na niya. Oh, tapos? Siguro dahil medyo lasing kami. So na-imagine ko lang na literal na nawala yung sinasabi niyang person. So, ayun, doon nag-start yung concept. Oh, so parang may inspired by true events pala itong My Love Will Make You Disappear. Okay, paano niyo naman to sinulat? Patrick and Isabella, kwentuhan niyo kami. How was the process writing for this movie? Ayun, sobrang fun, sobrang nag-enjoy kami sa pagsusulat kasi parang after a long time nga ngayon ulit true blue rom-com yung Star Cinema. So sobrang katulad nga sabi ni Kim kanina, breath of fresh air siya. Tapos parang sobrang kami na-excite na magpakilig tayo ulit sa sinihan, di ba? Unapologetically rom-com siya. So yun, so doon kami nag-start na yun yung goal namin sa pagsulat nitong pelikula. So tama pala yung sinabi sa akin ni Wilma sa interview namin na this movie, kilig to the bones talaga siya. Non-stop. Start to finish. Yes. Oh, Isabel, go ahead. Wilma, go ahead. Yes, nakakakilig talaga kasi like, nagaya kami sa mga partner. So may mga moment talaga na ay, nakakakilig. Parang feeling ko nga nung mga nagsushoot kami, feeling ko 35 pa lang ako. Ilan ka na ba ngayon? 36. Ayun na nga. Sabi ko nga eh. Isabella, paano ang sinulat ito? As Patrick said, parang super duper enjoy. Parang at first, medyo kinakabahan pa ako kasi parang hindi naman ako natural lover girl. Pero because of the script, parang kailangan ko talaga ilabas kasi kilig talaga siya. It's all good vibes and happiness and love talaga. So while writing, parang yun din iniisip namin yung our own experiences, our own love, our own kilig, and putting it all out in the script. Sorry mag-base lang ako sa trailer kasi yun lang yung nakikita namin, no? Pero sino nakaisip nung gustong-gusto ko na talagang makipag... Ano siya, parang creative meeting siya. Pero yun, nanggaling rin siya with the help of Scarby, our creative head sa Star Cinema. So yun, so collaborative effort siya of the whole team kapag nag-meetings kami. Syempre with Direct Chat din. So yun, so parang kinalikan namin kung ano pa ng mga characters nito. So doon din siya lumabas yung dialogues na yun, magical. Hindi ko ba yung reason bakit niya bulalalas yung na yun, no? Yung line na yun, no? Mga thoughts ni Sari yun, ha? Hindi ni Kim. Actually, madami. Medyo natamaan nga din ako sa linyang yun. Ay, talaga? Hindi naman yung expect. Hindi naman yung mismo. Okay. Mahaba kasi yun. Like, 3 paragraphs yun, di ba? Direct. Okay. Ang haba, nung 3 page yun. Lahat Okay. ng gusto ni Sari. Karamihan doon, gusto ko rin naman. Abangan nyo. Hindi lang yung mismong salitang yun na tutut, pero karamihan talaga. Parang totoo talaga siya. Even the real Kim? Even the real Kim, natamaan din siya. Oh. Kaya ayoko siyang basahin ng paulit-ulit. Umiyak bigla eh. Okay, first question is from Alan Sangon. Alan, ako na magtatanong ng question mo. Okay, for Kim Chiu and Paolo Abilino, this is your first movie after the success of your teleseries. Is there any pressure on your part na sana kung ano yung support ng Kim Pao fans sa mga teleserye nyo, ay ganun din ang maging suporta sa first movie nyo together? Pao? Yes, kaya of course there's immense pressure. Medyo iba rin po kasi pag gumagawa ng pelikula, of course you have to, kailangan nyo itong ibenta. Kailangan may bumibili ng tickets sa mga sinihan. So, ibang kalakaran. Ibang kalakaran siya. Ito na, ginawa na lang namin parang trinay na lang namin pagandahin yung material and of course pati yung performance namin para maiba siya sa mga past na ginawa namin and also para may bagong mapapanood sa amin maliban sa mga napanood na nila sa TV and sa mga streaming platforms. You wanna add, Kim? Siyempre nakaka-pressure kasi yung ginawa namin, yun na nga, streaming platforms lang siya. And this time, medyo mahirap kasi
manonood ng sine eh. Kailangan mong pabuntahin yung mga tao, kailangan mong gumastos sila ng pamasahe or ang laki ng gagastos niya para manood ng pelikula. Kaya sobrang kinakabahan of course and sobrang nanginginig na sana, Lord, sana supportahan siya ng mga tao. Kaya tinodo na namin sa movie na, tinodo na talaga namin para pag nanood sila, sasabihin nila, worth it panoorin ng My Love Will Make You Disappear. Speaking of Tinodo, yung second question ni Alan is related to that. Inaabangan ng mga kilig scenes and kissing scenes nyo dito. Gaano kadami? Or ka-intense ang mga kissing scenes nyo sa movie na to? Agad-agad naman din naman, Kuya Alan. Iyakan mo na naman talaga. Diba? Mainit-kinit naman talaga. Oo. Gaano? Na medyo mature rin kasi yung pagtakot ng roles dito and pati yung characters namin ni Cholo and ni Sari. So medyo mature rin yung pagtakot when it comes to sa mga intimate scenes. Meron, pero abangan natin. Pero sanay na. I say Wait, that... hindi naman. No, wait. Sanay. Wait, Hindi kalma. I say that na parang comfortable na kasi you've done it. In Linlang, di ba? Nag-kiss din naman kayo sa What's Wrong with Secretary Kim. Para sa akin parang never naging comfortable dahil sino ba naman gustong naghahalikan na parang isang daang tao yung Ang dami namin sa set. Isang daang tao yung nanonood. Kasi sabi, halika na para one take na lang. Kasi pag inulit-ulit, baka alam mo na. So minsan sinasabi ko na lang kay Kim, rehearse muna tayo bago tayo. Ay, hoy! Hoy! Teka. Teka Kaya lang. pala lagi kayo nasa tent mo. Nag-rehearse pala kayo. Grabe. As much as possible, one. Kaya pala, bawal pumasok doon. Tent nyo lang. Pinapractice lang namin kung sino yung gaganon. Charot lang. Para mas maganda one Ay, take. nabubulol. Nabubulol. Totoo kasi this is such a very important matter. Yun. Kaya, So, do you agree? Nire-rehearse nyo? Ay, hindi. Okay. Yung lines. Yung lines. Yung lines. Direct take one, yung mga ganong scenes. More or less. Take one. Meron dun. isa lang kasi pag ulit-ulit baka kami na. Nakakaloka yung baka kami na. Okay. Next is from, thank you Alan sa question na pala. From Jeffrey Garcia of Jeff Oligar TV. For Kim, from being known in reality shows to this moment that your team up is so phenomenal, gaano po katindi yung chemistry? Can you describe yung chemistry niyo ni Paolo? Ako ba magsasabi ng chemistry? Describe it lang, ikaw, from your point of view. Grabe naman yung basihan niya na from PBB. Siyempre from 16 years old to 30s. 30s! Hindi na sinabi ko ano yung edad. Pero, Parang matured na kasi now di ba? yes, masasabi ko na lumaki ako syempre sa harap ng mga taong sumusuporta sa akin. And napanood nila yung nakailang love team na, pangatlo na rin to. Per decade, kasi ako nagla-love team. So, per decade din yung experience from Puppy. So, yung experience ng genre ng pelikula ay per decade din. So, last na ba to? So, yung experience ng kilig ay Na-master mo na. nasa 18s, 20s, and 30s. So, yes, amazing. So, last mo na nga to. Pwede mas lang natin ng 40s. Uy, sobra na huwag naman na sana. Thank you, Kim. For direct chat, mula pa rin kay Jeffrey. Kay Jeff, what's the secret ingredient for this film for Kim Pao? Kim Pao. Sila ang secret ingredient. Sila mismo. Hindi ako. Pero were there Ano ba ang adjustments? Were there adjustments from the series to the film? Well, in terms of yung kung paano sila mag-work together, the same naman. And kung paano kami yung dynamics namin tatlo. Pero in terms of, yun nga, kasi syempre itong story na to, it's a rom-com but mature. So, iba yung atake namin dito. Tatlo. Wait, that's true ha? Iba yung kilig ng 20s sa kilig Yes. ng 30s ha? Did you consider din, kasi most of Kim and Pao's fans are somewhat in that range, 20s and 30s. Yes, so feel ko, yeah, parang mas yung ganong age, ganong maturity of love, mas totong nakaka-relate
dito sa kwento na. Pero alam mo, I don't know pa Kim if you would agree, and Wilma, kilig has no age. Yeah? Di ba? Agree. Kahit ilang taon ka na, Oo, ako nga kinikilig ako sa kanilang dalawa pag tinitignan ko. Ay, kinikilig pa rin pala ako. Kasi Kahit in ako. fairness, kung ako ang tatanungin mo to describe the chemistry, ang perfect nila. Isang tahimik at saka isang maingay. Tapos, pag itinitigan silang dalawa, oy, nagkatitigan na naman yung mga ate ko, kuya ko. Oh, cute! Cute sila, nakakakilig talaga. speaking of tumitingin, parang do you sometimes catch yourself like, biglang natitingin na lang kayong dalawa tapos... Ganon. Hindi ko alam. Yung kinano ba ako tinititigan? Pag may intent. Intent na mag-throw lines or mag-lead. Kain na tayo. Or rehearse muna tayo. Oo nga pala, nag-share kayo ng baon. Lagyan mo. Adjust baon eh, no? Di ba? Grabe yung adjust mo. Ang 3 kasi yung ulam ko. Wow! Dami ulam. Yung isa dun, pwede niyang kainin. Para sa kanya talaga, ni-ready mo talaga. Sige na nga. Okay, so ang understanding ko sa trailer, si Jolo parang wants to be gone. Tama? Tapos, for him to be gone, kailangan ma-inlove siya kay Sari. Tama? Yes, yes. Tama, Direk? Or Patrick, tama ba yung aking understanding? Ina-analyze ko yung trailer eh. Kasi gusto ko rin tanungin yung cast members, ano yung magiging role nila sa buhay ni Sari sa ni Jolo? Okay, let's start with Martin. Martin, ano ang role mo dito? Pangalan po ng character ko is Rome at syempre yung partner ko rito dahil may iba yung dating namin eh, medyo mamamama yung dating ko kasi nga may anak kaming ampon. So medyo minsan may pagka-serious mataray pero kami lagi yung nagbabatuhan kasi yes, partner kami, meron kaming anak dito. Meron kaming adopted na anak. Tapos siguro ang masasabi ko kung yung role Kapitbahay. Yes. Same village. What's the name of the village? Tahanan Tahanan Homes. Homes. Tahanan Homes. Lakas mo ka BF? Okay. Ang masasabi ko lang sa roles namin, kaming dalawa, siguro gatong kami. Makikita mo kasi talaga na